So, eto na nga mga Habibis. Today, mamamalengke tayo. Today is palengke episode. Dahil ang tagal na namin hindi nakapamalengke sa sobrang busy, sa work, sa business, sa lahat. At kasama ko ang ating Power Cup girls, si Ate Rose, si Tia Julie. Sila hindi nawawala. Siya nagbibideo ngayon para sa ating vlog for today. Mamamalengke tayo kasi wala na kaming stock din sa ref namin. At nagreklamo na si Tia Julie kasi wala daw siya makain. Charis lang. Joke lang, hindi. Pero kasi ako, sabi ko, anong mga ulam natin dyan? Sabi nila, wala na po tayong laman, sir. Ano na lang, ito na lang, ito na lang. Eh, nagkataon, puro pork yung natira kasi hindi kami masyadong kumakain ngayon ng pork. Di ba? Tia Julie. So, ngayon, kailangan mamalengke para makabili ng chicken. Wala kaming chicken, wala kaming fish, walang gulay. Lalo na gulay, wala. Kaya let's go, punta na tayo. Pero, baka bumili din kami ngayon ng pantanim, kagaya ng tanglad. Sabi kasi ng mga iba, maganda daw magtanim ng tanglad. Kasi minsan nagluluto ako, walang tanglad. Pero sabi nila, mabilis lang daw magtanim. Kaya maghahanap din tayo. Pag-uwi ko na lang. Pag-uwi daw ni Tia Julie ng bukid. O, sige, let's go na. Marami sa bahay. Marami sa bahay. At nga pala, dito sa bahay namin, may mga ganap dito. May mga workers din kami. For about a week na. Ginagawa kasi yung parking namin. Ito guys, nakita ko sa inyo. So, ayan. Yung parking namin, ginagawa namin dyan. Nilagyan namin ng wall. At saka ng roof, in-extend namin yung roof kasi pag umuulan, nababasa tayo, Ate Rose, diba? Opo. Tapos sumahampias din yung sa aming door. Kaya pag tinignan nyo yung door namin dito, ayan o. Pag umuulan kasi, ayan o, luman-luma na. So, kailangan na siyang i-repair. Oh. Tapos ano, kupas na o. As in, kupas na siya. Kaya hopefully makatulong yung pag-extend ng ating roof dito sa parking natin. At the same time, yung elevation ng parking, ibinaba namin. Pag tinignan nyo yan, ito, binubungkal yung mga yan. Because masyado siyang matarik nung unang gawa. Inaayos siya ngayon kasi bakit hindi siya nagawa nung unang beses nang nagpagawa kami ng bahay? Kasi kami yung first na nagpagawa ng bahay dito sa subdivision namin. Tapos back then, yung deed of restriction, sobrang higpit. Parang hindi sila nag-aalaw ng permanent roofing, ng parking, hindi sila ang inaalaw lang nila is yung mga temporary. Tapos maigsi lang yung kanilang tawag dito, limit. Pero, dahil 4 na taon na kami dito, nagbabago din naman yung may mga changes sa mga deed of restriction. Kaya this time, yung mga ipapagawa ng bahay dito, okay na. Siguro na-notice nila na baka masira yung sasakyan, tapos pag naulan nga, kaya nag-allow na sila. Kaya yan, pina-repair natin. Medyo nagastusan lang tayo. Pero okay na. Ang importante, ma-protect natin yung ating sasakyan, diba? Tsaka hindi tayo mabasa. Oh, let's go. Dami ko ng chika. Let's go na tayo. Ay, pinapayungan pa ako ni Ate Rose. Ate Rose si Tia Julie. Para akong Disney princess, choice. Let's go. At dahil may mga workers din tayo, lutuan din natin sila ng merienda. Kasi kami, kapag may time kami at kaya namin magluto, binibigyan namin ng pagkain yung mga workers. In fact, minsan si Ate Rose at si Tia Julie, binibigyan nila ng mga ulam, ganun, pag meron kami. Kasi sayang naman, diba, kung marami kaming ulam sa ref, tapos hindi naman nakakain o hindi pa naman sira, instead na masira, diba, ay wala silang ulam. Minsan nakikita namin, no, Tia Julie? Wala silang ulam minsan. Kaya binibigyan namin, ino-offer na namin kung anong meron sa bahay. At pag may time tayo, magluluto tayo ng merienda. Siguro magluluto ako mamaya ng pansit bihon para may pang merienda sa mga worker. Kaso wala kaming ingredients. Kaya talaga kailangan namin pumunta ng palengke para makabili. Tapos marami sa mga followers namin laging sinasabi sa amin, bakit laging pansit ang inyong binibigay sa workers? Kasi meron kami, ang dami namin stock ng pansit, guys. Galing sa Hobe, maraming salamat sa Hobe. At iba't ibang tao naman yung mga naka-assign dyan, tapos hindi naman lagi silang nakakatikim ng luto ko. Kaya bakit hindi natin patikim ang pansit? Siguro may magsasawa sa pansit ko, si Ate Rose, si Tia Julie, tsaka si Lindy. Kasi lagi ako nagluluto ng pansit. Matagal na, sir. Matagal na po kayo hindi nakapag- Di ba matagal na, di ba? Matagal na rin, Kaya yan. nakakabis din po. So, bumili tayo ng ingredients ngayon. Sa pamamalengke namin, usually ginagawa namin dyan, si Ate Rose tsaka si Tia Julie, nag-i-inventory sila ng laman ng pantry namin, laman ng ref, ng freezer, para malaman namin kung may stock, may sapat na stock pa ba kami. Kaya every time na pupunta kami palengke, may mga listahan na sila kung ano yung mga kailangan bilhin, para make sure na wala kaming malimutan. So, ganun ang mga ginagawa namin. Yan ang usual routine namin. Pero pagdating naman sa palengke, pag may mga nakita kami na parang wala sa listahan tapos gusto namin bilhin,
napapadami yung aming gastos. Kasi may mga times na napapaibig ako sa mga ibang ulam, kaya bumibili kami. Same din sa grocery, kasi usually after namin mamalengke sa wet market, pupunta kami ng grocery naman para sa mga stuff na bibilhin doon. Pag nasa grocery kami, ayan, marami din kaming binibili sa grocery na wala sa budget. Pero naalala ko pala, kailangan pala natin bumili ng kape para sa mga workers. Kasi wala na yata silang kape doon. So, pinapakape din namin yung mga workers namin. Para meron silang energy, diba? At buhay na buhay. Magwo-work, ha? Para hindi antokin. Para hindi antokin yan, sabi ni Lindy. Kasi importante, kasi ang hirap magtrabaho, di ba, kung worker ka tapos gutom ka, tapos wala kang energy, diba? So, paano magiging productive yung mga worker kung ganun? Kaya, tinutulungan din namin para naman ma-boost din sila na makapagtrabaho na maayos, maging productive, para mabilis din ang trabaho. And nandito na kami sa palengke ng Carmona. Mainit pa rin ngayon, guys. Kahit magtatag-ulan na, ang init. Ayan. Pero taste lang tayo. Vitamins pa po. Ano? Vitamins. Oh, vitamins daw. Hindi na to vitamins, Ate Rose. Mainit na to para masakit na sa balat. Yung vitamins sa balat, siguro mga alas 7 ng umaga, ganyan. Pero pag gantong alas 10 na, 10 o'clock na kasi, guys. Kasunog ng balat. Late na kami nakakasunog dito ng balat. So, una natin bibilin ay mga gulay. Kailangan pag mamili tayo ng gulay, yung mga fresh at saka yung tatagal. Kasi sa layo ng bahay namin, hindi pwedeng madaling mabulok. Hindi pwedeng hindi mabulok. O tama, hindi pwedeng mabilis mabulok. Kaya dapat fresh na fresh yung bibilin namin para matumagal sa loob ng bahay namin, sa loob ng ref. At marami nagsasabi sa amin, total may garden naman kami, magtanim daw kami ng tanglad. Kasi minsan magluluto ako, wala kaming tanglad. Kaya yan, namimili na si Tia Julie ng mga tanglad. So pinipili niya yung may mga ugat para maitanim natin. Tapos lumalago na yan, Ate Rose. Ayan. Nadami ito. Nadami yan? O, ayan. Para hindi na kami maubusan ng tanglad. So, yung total natin na pambili sa gulay ay 1,492 plus 100 sa kabilang tindahan. 1,592 at may sukli pang 12 pesos. 1,580. Bibili tayo ng itlog. Ang masarap sa itlog yung malalaki. Bili ka sa malaking itlog, Lindy. Di ba? Mas okay pag malalaki, di ba? At para special ang ating pansit bihon, maglagay tayo ng quail eggs. Siguro 2. Huwag lang sana mabasag. Kuya, pasama ng 2 quail eggs. Ito. Bili naman tayo ng asukal na pula dito. So yung bili ko sa itlog nasa 640 pesos, 2 tray na malalaki, tsaka 2 plastic ng quail egg. Ito naman ay asukal. Kuya, pabiling asukal. Yung gusto kong asukal yung talagang pulang-pula. Ay! Huwag mo siyang tanungin. Sabi namin, ano pinagkaiba ng asukal na to sa asukal na to? Parehong sa nasukal, sabi. Sabi niya, parehong asukal, parehong matamis. Hindi ko alam. So, i-comment nyo, anong difference ito? Ito ba sobrang tamis ba to? Versus dito, hindi ko alam actually. Pero mas gusto ko talaga gumamit ng ganito. Yung pulang-pula. Kasi pure refined sugar, ganun din naman na nakalagay, diba? So, lagay natin. Walang tao dito. Feeling ko libre ang asukal dito. Sir, lagay niyo na po dito. Uy, wag kang ganyan. Nakakaloka. Kuya, sa'yo ba itong asukal? Ay, ito. Pabili ako 4. So, ito 4 na red na asukal. 80 pesos isa, 320. So, bili tayo ng saging para may prutas tayo sa bahay. Pero parang gusto ko rin gumawa ng banana cake. Kaya kukuha tayo ng hinog. Ang tagal ko lang hindi nakabili ng banana cake. Ang tagal ko lang hindi nakapag-bake ng banana cake. Actually, mas okay ang banana cake kapag sobrang hinog na. Kaya kunin na natin itong mga hinog na hinog. Bumili tayo ng ating banana, isang pangkain at isang pang banana cake, 220 pesos. So tapos na tayong mamili ng gulay, tapos ng gata, may saging na tayo. Ngaw, bibili naman tayo ng ating mga karne at isda. Let's go! So, ang paborito kong isda na binibili at kinakain is pampano. So, bibili tayo dito kay Suki ng pampano. Ate, bigyan mo ako ng pampano, yung fresh. Siguro mga, yung malalaki, mga 3 siguro. Yan.
Malinis na rin ako ha. So, 3 piraso, 625 pesos. Ang pampano. Medyo mahal, pero sobrang sarap kasi. Manamis-namis ang lasa. And then, compare ko din yung pampano na black sa white. Mas matamis sa akin yung white na pampano. Yung parang cultured. Hindi ko masyado nagustuhan yung black kasi malansa. So, maybe siguro depende sa pagluluto ng isda. Tayo ng pusit para pang adobong pusit. Magkano kilo ng pusit, ate? 540. 540 daw ang kilo ng pusit dito. 780. Si Happy David ang gusto niya sa pusit yung may laman sa loob. Laki. Laki. Hindi po kami po magpabili ng tilapia. No. Charas. Joke lang. Kumato tapos gumawa kayong buhay. Kasi po Ano? ikikilisket po yun sir, di ba? Oo. Di ba bawal So, yun? hindi. Bawal ang walang kaliskis. Yung- So, yung may kaliskis ang pwede sa atin. Kaya natin mga kwarantahin. Tilingan kasi bawal sir sa atin. Oo. Pero pwede naman po konti-konti lang in moderation. Parang na-miss ko ng magluto ng Dalawang Spanish style bangus. Gusto nyo? Gusto mo yan? Gusto nyo yung Spanish style bangus? Spanish style bangus? Paksiw ang gusto mo na bangus? Kaya, pwede rin ang paksiw pero ayoko ng maraming tinik. Oo. Bili na lang tayo ng boneless, no? Sige, bili tayo ng boneless at saka isang pang Spanish natin. Kuya, bilhin mo lang ako ng medyo okay, medyo mataba. Yan tatlo kuya, pang Spanish style bangus. Nakat. Tapos bigyan, okay lang, sige. Tapos dalawang bangus na boneless. Bukod pa dito. Bukod dyan, dalawa pang boneless. Thank you kuya. Dalawang piraso pa. Dalawang piraso pa na boneless naman. Tanggal kaliskis. Ay, tanggal ang kaliskis sa paksiw. Hindi kuya. Like 25. Diba? Wala. Ay, meron. Ang paksiw. Oo. Nag-aaway-aaway kami, di ba? Meron. Ano, bonnet na. Boneless na kuya. Tapos may kaliskis, ha? Thank you. Magkano lahat total? Sabi ko natin. 125. Magkano kuya? 325. 1,325. Okay. So, yung ating bangus, 5 piraso, 1,325. Pero malalaki. So, kahit bawal, bibili si ate. Si Tia Julia ng tulingan. 1,610 ang total na pamili natin dito. Tanggal mo to. Tanggal Bumili din. ng tulingan. Yes, tanggal, kuya. Sa pa. Hindi na. Okay. So, ayaw magpapisahan ni Tia Julie ng tulingan. Pero bumili din pala si Ate Rose ng tilapia, 130 pesos. So, yung total natin sa isda ay 1,710. Yung tindero dito sabi, kami daw ba si Habibi? Tapos sabi niya, mas gwapo daw ako sa personal. Sabihin, tsaka ako sa video. Hindi pala ako bumibili dito ng karne because yung mga baboy, karne ng baboy, because yung karne ng baboy is dinideliver sa bahay namin, fresh. Sabi, kinukuha na ako. Hindi, may favorite mo, ang crabs. Kasi hindi ko alam kung babae o lalaki. Mas masarap pag babae. Kaya lang ang ating gout. Sabi David, favorite din niya yan. Pwede, pero hindi naman ako nati-trigger. Kasi depende pa rin kung trigger. Nag-trigger sa akin tulingan, diba? Nung napadami yung kain ko. Parang gusto kong bumili ng crab, Lindy. Gusto mo? Ay. Check natin mamaya. Tignan natin kung magkano. May babae. May babae. O bakla. So, na-miss ko na yung salmon steak. Si Happy David kasi meron siyang recipe ng salmon steak na napakasarap. Tapos ang bilis ng lutuin. Kaya ito, nakita ko fresh ang mga salmon dito. So, yung kilo ng salmon dito is... Magkano kilo ate? 780. 780 ang kilo ng salmon. So, bumili tayo 1 kilo para ipapaluto ko kay Happy David yung kanyang salmon steak na recipe. Grocery na lang tayo next. Tapos na tayo mamalengke dito sa palengke ng Carmona. At gusto nilang uminom ng buko juice, kaya let's go. Dito tayo kay Ebon. Bibili. Sa ating suki, may suki kami dito ng buko juice. Kay Rogel and Ebon. Ate, may buko juice pa.
Hello po. Hi, Hi po. Ayan. Ngayon lang pa namin nakita uli Oo nga po, medyo naging busy. Nag-Japan pala kayo. Opo, last week. Napanood po kami. Pabili po kaming buko juice, 4 po. Thank you. So dito kami bumibili ng buko juice kay Rogel and Evon. Pati yung mga buko, dito kami bumibili. Ayun na yung buko juice, ate ha. Ate, tapos kuha na kayo dun. 4 yung magkano lahat, ate? Ilan na ano niyo? 4 na buko. 80 po. Ito, ate. Oh. Di ba? Thank you. Hello po. Hello. Buko juice muna tayo. Thank you po, Kasi sir. napagod tayo malengke. Ate, Ros, Isa pa? sabang refreshing ng buko juice dito. Sampu sa inyo masyado. Thank you po. Ito ang ating mga power cup girls. Ayan. Thank you po, sir. Mga nauuhaw. Salamat. Ano masarap, no? Sarap ng buko juice. Lasang-lasa. Daming laman, sir. Daming laman. Super. Okay, tapos na kami mamalengke. Grabe, sobrang init. Tirik na tirik ang araw, guys. Ayan. Tirik na tirik ang araw. Sobrang init. Nauna na si Tia Julie kasi di na niya kaya ang init. Ito na si Tia Julie. Ayan. Di ba? Si Madam Julie, charis. Gagawin naman namin next. Mag-grocery naman kami sa supermarket. Grabe ang init. Sobrang init. As in. Paano nakatulong yung buko juice? Di ba? Sarap ng buko juice. Waves ng init. Grabe, sobrang refreshing. Sobrang refreshing sa loob ng aircon kasi malamig. Grabe. Ito si Lindy. Inaano na naman ako, bad influence. Sale daw dun sa HLA. Grabe, binabad influence ako din Lindy para mag-shopping na naman. Lindy, nandito tayo para mag-grocery, hindi mag-shopping. Ay, ayoko na. Hi po, thank you ate. Ata. Oo. So dito kami namimili sa grocery kapag chicken. Kasi ang gusto namin ay Magnolia, yung mga biggie. Yung mga ganyan, no? Big Bird. Kasi gusto namin Big Bird. Gusto mo Big Bird, hindi? Di ba? Doon ko na sa malaki kasi sa maliit, di ba? Ano gusto mo, Tia? Big Bird or small bird? Medium lang. Ay, medium. Ito, big walang medium. I-big bird lang ito, Tia. Bigay word na lang, sir, para malaki. Si Ate Rose, big bird din ang gusto. Kaya siguro medium. Namiss ko nang magluto ng spaghetti. Ito, yan. Natutunan ko to kay Rolly. Kasi nung nagluto si Rolly ng creamy and cheesy, masarap. So, bukod sa Filipino, usually kasi Filipino style lang lagi ako. Pero lagyan din natin to. Gaya natin yung kay Rolly. Kumuha si Ate Rose ng pork cubes, pero may nakita ko may free. Hindi sa may free. Kailangan wais, di ba? Ibabalik natin yung, nasaan na yung Ate Rose? Nasaan na yung binili natin na walang free? Walang cream. Ito. Ibalik mo to, Ate Rose. So, bibilan din natin ng pangkape. Tama ba, Ate Rose? Opo, sir. Pangkape yung mga workers natin. Kasi yung mga workers namin, nagtitimpla daw ng kape. Tapos sabi ni Ate Rose, mahilig silang magkape. So, umaga, hapon nagkakape. Sabi ko, ito na lang Nescafe na to. 2. Tapos, itong creamer, ito, di ba, Ate Rose? Pwede na to. Coffee Mate, di ba? Pero ano po yung Mahal? mas mababa? Mahal daw sabi ni Ate Rose. For creamer, bibigyan na lang natin itong Coffee Mate kasi kino-compare ko yung mga presyo. Itong isang ito, 101. Ito, 119. Ito, 101, 109. Eh, 10 piso lang ang difference. Ipa-experience na natin yung masarap. Ito, Coffee Mate. So, total na nabamili ko ngayon, 1,065.11. Yan total grocery natin for today. So tapos na kami mag-grocery, ang total na napamili namin, 9,065.11. Tapos di namin kasama si Tia Julie tsaka si Ate Rose kasi sira yung elevator. Kaya nagpahintay na lang ako sa taas, daanan na lang namin ni Lindy. Let's go, Lindy! And we're back sa bahay namin at now ang gagawin naman namin is ayos ng mga pinamili namin, guys. Hindi ko pa na total kung magkano yung total na nagastos namin ngayon for our palengke and grocery day. Mamaya ilalagay ko na lang dito kung magkano ang total naming napamili.
So mag-start na tayo magluto ng ating pansit bihon gamit ang ating, of course, hobe. Salamat hobe kasi ang dami namin stock nito guys. Kaya pasensya na kayo kung laging pansit bihon ang laging pinapakain ko sa aming mga workers dito. Ang gagamit tayo ngayon ng nag-boil si Tia Julie ng, ayan, hipon. Ulo ng hipon to na ginamit ni Ate B nung gumawa siya ng siomay. So gagawin nating broth is hipon para masarap. Gagamit tayo ng bawang sibuyas, meron tayong chicken balls. Wala kaming pork ngayon kasi nga nagpapadeliver ako ng pork. Bukas pa magdi-deliver. Kaya gagamit tayo ng chicken breast, atay, carrots, sayote at saka repolyo. So mag-isa na tayo, magluto na tayo para makakain ng mga workers natin. Natin lang mga chicken breast. Dinamihan ko na, inubos ko na kasi tagal nito sa freezer. So ilahat na natin yan. Nakalimutan ko na naman maglagay ng apron. Nakakaloka. Magmantika ang ating damit. Yan. Gisa-gisa lang muna tayo. Maglagay na tayo ng atay ng manok. Yan. Kakunti lang yung atay namin pero okay na yan. Timplahan na natin ang aking paboritong select soy sauce, guys. Tansya-tansya na ako maglagay. Pag nakita ko maganda na yung kulay, okay na sa akin yun. Yan. Baka mapaalat. Tapos halu-haluin lang natin yan. 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 Halo-halo. Bango. Bango ng select soy sauce. Ang gusto ko sa select soy sauce kasi is manamis-namis siya. Hindi siya yung super alat. Kaya talagang, simula nung bata kami yung nanay ko, talagang select soy sauce na ang ginagamit. Walang iba talaga. As in, yan lang talaga. Lalagyan ko na rin ng paminta. Yan, paminta. Yan. Hindi pa yung nagluluto ang paminta? Ay, walay. Yan yung paminta. At ipagpatuloy lang natin ang paghahalo. Paggisa nitong ating mga manok at saka atay. So, mag-alagay na tayo ng ating shrimp broth. Ito, ang aking mga angels. Teka, i-gitna nyo. Ayan. Ayan, op. Teka lang. Op, dandahan. Mainit ba? O sige, maya. Teka lang. Wait lang ha. Sige pa, wait lang. Mainit pa ba? Sabi nyo, pag kaya nyo pa ha. Kaya nga po, sir. Hinihipan ko kasi may ano. Ito, wait lang. Op, yeah. Op, bibigat ha, bibigat. Bibigat. Sarap yun kasi. Ayan, sabaw ng balat ng hipon ng ating broth para masarap. Ito na ang ating pansit. Ayan, lalagyan ko naman siya ngayon ng oyster sauce. Oyster sauce tayo para masarap. At lalagyan ko na rin itong ating mga chicken balls para maluto na siya. Oh my God. Bango. Ang ganda ng broth niya, oh. At tapos, pingi akong kutsara para matikman natin. Kung masarap ba ang lasa. Baka matabang. Kailang ha, tikman natin ha. Kulang sa alat actually. Dagdag ako pa ng konting toyo ha. Parang napuputlaan ako sa kulay, pero konti lang. Okay na yun. Lalagyan ko din siya ng konting, o baka suka na naman malagay ko. Konting patis. Hindi pa napalitan. Hindi pa napalitan ni Tia Julie ang ating May suka, Suka. naman yan, sir, patis. Sarap yun. diba? Alam nyo, napapakain talaga kami sa mga workers kasi yung mga pagkain dito, dahil marami kaming stock, kailangan lang talagang ipakain na lang sa kanila. Buti nga may kakain. Yan. Dadamihan ko na to just in case kasi alam ko paborito ni Ate Rose saka ni Tia Julie ang pansit. Si Abby David di masyadong mahilig magpansit. Spaghetti, mas gusto niya. Grabe, sobrang init. Maglalagay naman tayo ngayon ng kape. Ay, hindi pala kape tayo. Sabi ni Tia Julie, anong kape? Kape kasi pinaglalagay ni Tia Julie ng aming brown sugar. Sabi ng nanay ko, kaya daw naglalagay ng konting brown sugar para daw yung lasa ng bihon. Hindi ko alam kung ano ba, basta yung lasa ng bihon daw, para daw mawala. Parang ganun. Yung amoy, parang ganun. So, naglagay lang ako ng mga 1 teaspoon ng brown sugar. Tapos, lagyan na natin ang ating mga gulay habang kumukulo. Actually, itong gulay, nilagay ko na yan. Tapos, isasabay ko na dyan ang ating mga bihon. Kasi yung bihon natin is mabilis lang maluto. 5 minutes lang, luto na yan. Eh, ang gusto ko sa gulay is crunchy.
Kaya ngayon, isabay na natin agad itong mga bihon natin. Lagay na natin. 1 kilo yung lulutuin ko, guys. Yan. Para madami at merong stock dahil ito ay paborito ni Tia Julie. Lagay pa natin itong isa. Ay. Up, yan. Yan. 1 kilo. Kasya naman siguro yan. Tapos maglagay na rin ako ng dash ng, para mabango ang ating bihon, lagyan natin ng sesame oil. Yan lang. Ay, di ba? So, yan lang. Tapos lulutuin lang natin ito mabuti. Mamaya ko na ilalagay yung repolyo pag malapit ng maluto para crunchy. Sabi mo sa mga workers natin, wag uuwi ha. Pakainin muna natin ng... Kaya pa, mga 5. 5 pa ba sila? O sige, perfect. So ito, kumukunti na yung ating sabaw. Sinisipsip na siya ng bihon natin. Lagyan na natin ang repolyo. Lahat natin yan. Para maraming gulay, the more vegetable, the better. Diba? At matuluto na yan sa init ng ating bihon. Yan. Kasi gusto ko crunchy. Bang. Yan. Sabi ng nanay ko, kapag nagluluto ka doon ng bihon, yan, di ba? Pagluto na yung bihon mo, huwag mo muna kakainin. Tatakpan mo siya, tapos hayaan mo lang siya for about 5 minutes, tapos tsaka mo kainin. So, ganyan ang gagawin natin dito. Habang hinahalo natin. Ayun, oh, guys, oh, bango na, oh. Yes, ayan. Bihon natin. Gagawin natin, ay, eto, luto na ang ating ano. Sobrang kalat ng kitchen. Pasensya, nalilinisin na lang natin after. Patayin na natin. Tapos, takpan na natin. Hayaan lang natin for 5 minutes. At eto na, naka 5 minutes na. Tingnan na natin ang ating pansit bihon. Ayan, guys. Bango. Lagyan na natin para special. Lagyan natin ng yan. Itlog ng pugo. At dahil dyan, pakainin na natin ang ating mga pakainin natin ang ating mga workers. Maghain na tayo, lagyan na natin sa lalagyan, tapos pakainin natin sila, ha? Let's go. Hindi pa. Go. At eto na, dalhin na natin sa mga workers ang pansit bihon with tinapay. Tapos papakainin na natin sila sa paper plate. Kuya, kumain muna kayo bago kayo umalis. Nagluto ako pansit. Ha? Saka tinapay. Nagkape na ba kayo? Nagkape na kayo? Ay, sa kumain muna kayo. Ilan ba kayo? 1, 2, 3. O, 5 pala sila. 5, 5. Apo, Doon lang sa may ano. Ha, pakain kayo, Tia Julie. O, dali mo na ito, Tia. So, ito na ang status update ng ating parking. Medyo matagal-tagal pa. Okay, kain na tayo. Kain na na. Ayun na po. Nag-lunch ba kayo, Ate Rose? Hindi. Opo, kanina. Okay na, yung ano, giniling. Ginilig po. Yan, ako, kakain na rin ako. Yan ang aming pansit, guys. Masarap ang pansit kapag may kalamansi. Yan. Yan, kalamansi. Tia, kain na. Opo. Kain na ikaw. At alam kong paborito mong pansit. Di pa ako nag-lunch, guys. Ito yung lunch ko man. Ano, late lunch, early dinner. Kasi makakain. Tama. Napilakawalis pa. Sige. Pakainin lang yung mga workers na umalis. Hap? Ayan, tikman nyo na ang pansit. Ako, tapos na kami natos kumain. Mas masarap with or without kalamansi. With kalamansi ako. Okay. Dahil nakain, nakadalawang plato ako, guys. Kay Julie, ano? Favorite mo pansit? Ako hindi ako mahilig sa pansit, pero pagluto mo, sige. Ay, Pero may atay kasi ng manok. nilagyan ko ng atay. Sarap na yun. Diba? Anong kaldo gamit mo? Shrimp. Shrimp broth. O, diba? Yung ginawa Ang sarap. Ano? Ang sarap. Dapat yung pala, ano eh. Dapat nanalo ako sa pansit bihon eh. Charis. Kulang ng sliced bread. Ayun, slice bread. Sa likod mo. Yeah. Pamuha ka. Kung ano gusto mo. Gusto mo wheat bread? Gusto mo white bread? Name it. Charis.
Ano nga yung pagpansit na to? Ano ang... Hindi naman yung carbs, di ba? Carbs yun. It's bihon, so it's... Yeah, it's still carbs. Pero, I mean, what I mean is hindi siya carbohydrates. Yun lang nga, carbohydrates. Hindi ko alam. Basta alam ko na pansit. Di ba, pag bihon, it's made of something else, hindi siya flour. I think so. Yan o, sabi David, hindi may kumain ng pansit, pero pagluto ko kakain siya. Wala Siyempre, siyang basta choice. True. Ayan o, enjoy eating. Oh, kiss na. Lah. Kiss kay Lindy. Lah.